Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? Meron tayong impediment, chattering, anchor coffin, well, maraming pwedeng case. Dalawa. Dalawang senaryo lang pala. Teka. Tingnan natin kung magiging tatlo pa to. Tatlo na. Una, hindi ko alam kung dalawa lang yata tong senaryo. Kasi isa lang yung dalawang senaryo, isang topic. Dalawang senaryo na nga lang. Ganito. Unang naisip ko ay tungkol sa trabaho. So, yung una, mangyayari pa lang. Okay? Yung pangalawa, mangyayari pa lang at nangyayari na. Yung pangalawa, nangyayari na. Okay, tungkol sa trabaho yung topic. Kasi dun sa una, may gossip na nangyayari dun sa trabaho. Yun yung maaring maging problem ng iba sa inyo kung may trabaho sila. Okay? Kung wala naman, ay di anak nyo to. Anak or anyone na malapit sa inyo na may trabaho. Kumbaga, napapachismis siya doon sa workplace. May chattering kasi so probably may gossip na maring mangyari dun sa sinasabi ko nga workplace. Si from ano ba to? 7 of diamonds naging 8 na 8 of diamonds. So maaring pwedeng mag-cause ng again problem sa iba sa inyo. Yun yung baka mag-cause ng stress. Okay, dito sa sabi ko nga may work. Pero ang maganda dito, hindi naman siya super big deal. Kumbaga sa period lang na to, siya yung laman ng kwentuhan. Chattering nga so in short, pinagchichismisan siya or napagkukwentuhan. Yun yung magiging problem niya. Okay? Yun yung negative scenario. Or pwede mag-cause para mag-drain yung energy ng iba sa inyo. So again, applicable lang to sa my work. So, kung di para sa inyo, wala kayong work, edi dun sa kakilala nyo nga, malapit sa inyo, may work. Ngayon, kung nangyayari na, dun may good news.
mag-end na yon. Okay? Iba na pagkikismisan nila, hindi na kayo, or tong someone na malapit sa inyo. Ayun yung good news. Okay? So again, kung nangyayari na, matatapos na. Chismisan. Okay? Ngayon, dun sa pangatlong senaryo, kung papasok tayo sa relasyon, actually, isang pala topic eh. Ay, hindi, dalawa. Dalawa talaga. Career at relasyon. So, bagay, pwede rin namang marriage. So, kung relasyon, papalo to sa relasyon na 5 years and above. So, again, kasal. Kasal or relasyon na 5 years and above. So, kung 4 years and below, wag na. Wag na kayong mangamba. Hindi to para sa inyo. Para lang to dun sa 5 years and above, kasal. So, kung dito para sa inyo, di pa para dun sa kakilala nyo, ganun senaryo. 5 years na sila, ang karelasyon niya, or kasal na. Yun nga, machichismis sila. So, ganun din, katulad sa work. Na sinabi ko, kung nangyayari na yung chismis, di mag-end na. Ganun lang. Ang senaryo dito. Ngayon, City House. Widow Ay, widow tayo. Baka may iba sa inyo widow, pero tingnan natin kung ano ba to talaga yung senaryo. Kasi naiiba-iba rin yung meaning depende sa lalabas na mga cards. Para come up ako sa conclusion. So, kailangan buo yung spread ano na to. Gamitin ko ba yung widow na word o yung meaning na lang? Anyways, rambulin ko na lang siguro. Teka, inisip ko paano pagrarambulin. So, city house, a widow, bed, birds. City house. Widow. Dun muna tayo sa widow ba? Sige. Gamitin muna natin yung term na widow. So, dun sa widow, anong naisip kong senaryo? Good news naman in a way na wala siya masyadong iisipin sa period na to. Wala siya masyadong problema, or kung may problema man na na-encounter na, kasi mapag-uusapan naman ganun dating. So, kung may problema, lalo't ang problema ay tungkol sa bahay or sa kamag-anak or sariling kapamilya, mukha namang mag-end na yung issue, arguments,
mapag-uusapan naman in a good way. So, in short, may reconciliation na maaaring mangyari. Okay, depende kasi, case-to-case basis. Remember, general reading. Ngayon, tong widow na to, sabihin natin wala naman siya nakaaway. Okay naman sa man nila ng mga nabanggit ko. As in, wala siyang problema na na-encounter nitong past 3 months. Eh, di ganun pa rin. Peaceful pa rin, in short, ang buhay niya sa period na to. Thankfully. Kumbaga, wala namang super big deal na maaring ma-encounter ng widow. Okay? Hindi siya may stress masyado. Kung sabihin natin may dumarating man na problema, kasi hindi naman talaga naiiwasan yan. Ganun talaga ang buhay. Laging may pagsubok na dumarating hanggat buhay. Eh, yun nga. Malalampasan niya rin agad. Ganun dating. Hindi madidrain yung energy niya. Kakaisip paano niya maaayos yung problema. Walang ganon. Kung may dumating man, mabilis din mawawala or mabilis niya rin masolve. Ganon. Ganon yung widow scenario. Okay? Kasi nga maraming pwedeng case eh. Ngayon, dun sa pangalawang senaryo. Paano nga ba? Pangalawang senaryo. Sabihin nating may ghosting na nangyayari. Ghosting, no contact. So, babalik yung yung nang ghost. Okay? Or, kung no contact nga, di reconnection. Ay posible. Di good news. Diba? In short. Kung ang topic ay communication, na yun nga nagka-problema. So, pangalawa na yun, no? Pangatlo, ayan, nagra-rumble sa isip ko, nakalimutan ko na tuloy. Pangatlo, ano ba yung naisip ko? Yung pangatlo, so, ang dating, for some reason, mas particular to dun sa nangyayari na, itong pangatlong senaryo. Kasi, ang dating sa akin, may iba sa inyo na problemado. Kumbaga, na-stress sila, dinudilubyo yung buhay nila, in short, or madali silang ma-frustrate, ma-annoy, ma-irritate, yung ganong feeling, or sabihin natin problema, in short, ay magro-rest na dito sa bed, magiging comfortable na sila ulit dito, at titigil na yung restlessness ng utak nila, kasi may magiging problem to eh. Then the thing, kung baga mag-end na finally yung kanilang root cause ng problema or anything na parang nagkukos ng sadness, ganda thing. Ngayon, sabi ko nga, restlessness to, diba? Anxiousness. Ano ba yung naisip ko? May pang-apat pa pala. Kaya nakalimutan ko na may pang-apat. Ayun, kung may gossip, parang nasabi ko ba dito yun? Oo, eto. Kasi gossip din to eh. Kumbaga muulit kasi yung mga senaryo. So, dun sa topic ng gossip,
may emphasis na mag-end na yon, lalo na nga kung nangyayari na. Regardless kung saan. Ay, hindi. Kanina sabi ko gossip sa trabaho, 'di ba? Sa kasal, relasyon. Pero this time kasi particular tayo. Sabihin natin kung ang gossip ay nagmula sa kamag-anak, kadugo, magulang, kapatid. Dito siya applicable, particular sa kapamilya mismo. Magulang, kapatid. Doon nagmula yung gossip kasi. Dito sa part na to. Doon kanina, doon sa career. Career, relation, marriage. Ito, kadugo. Kadugo, kapamilya. Or, kapitbahay. Yung gossip dito. Okay? Ano yun? Kadugo. Ay, kapamilya. Kadugo. Ay, kamag-anak. Kapamilya, kamag-anak, kadugo, kapitbahay. May house kasi. Yun ang naisip ko Kapamilya, tawag doon, kapitbahay. Doon nagmula yung gossip. So again, kung nangyayari na, mag-i-end na yun. Magle-lay to rest kasi dito Parang coffin lang din kanina. So, gossip, di ba? Ito yung problem. Sadness, disappointment. So, yun yung pinagkaiba. Pero, isa lang yung subject. Gossip. At least, good news pa rin, di ba? Ilang minuto na ba to? 70. O, dagdagan pa natin. Last spread na to bago tayo pumunta sa collective reading. Leo na, Leo reading tayo bago ko malimutan. Kasi minsan nagro-rumble na sa isip ko. Yung mga zodiac sign. Oh, ang ganda ng drawing sign. Ito, saka to pares lang. Bakit naman may snake? Teka. Ano ba ito? Positive, negative. Di pag-isahin na lang natin. Pagsamain pala. Positive o negative. Di dun muna tayo sa negative. Kasi ang ganda nito. Ito at saka to. Pwedeng isa lang. Ito lang naman nagpa-negative. Sabagay, tatlo naman. Tatlo yung positive. Ito lang naman negative. Kaya lang, nag-worry ako kasi nasa dulo siya. Anyways. Ganito. Sa negative muna, di ba? Nag-rumble na rin sa isip ko yung mga naisip ko. Sana malala ko. So, sa negative, mag-ingat sa something na parang offering na too good to be true kasi mukhang scam yan. Lalo na kung may involvement na pera, like, ano tawag doon? Scam. Investment scam. Lalabas ka muna ng pera, ganun-ganon. Pag sinabing ganun, maglabas ka muna ng pera, tapos may balik daw, ganun, na doble. Naku, mag-ingat ka na. Basta pera, may a lot of money kasi dito Kumbaga, basta may involvement na pera o career na nangangako na malaki sweldo, ganun. Too good to be true. So, diyan papasok yung deceptiveness. Deceptiveness to Okay, parang scam nga ang dating. So, beware.
So, pwedeng tumama to sa inyo or anyone na malapit sa inyo na, yun nga, nabalitaan nyo na. Parang too good to be true yung kinukwento niya. Balaan nyo na. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung dito tumama sa inyo, di dun sa someone na malapit sa inyo. Na sila pala yung magkukwento sa inyo. Na yun nga, may something na too good to be true na offering sa kanila. So, sabihin nyo na agad na maging mapanuri. Kasi, hindi natin masabi kung sa kanila ba tatama itong reading natin. Maging mapanuri sila sa mga kausap nila or sa mga hinihingi sa kanilang requirements. Kasi, baka nga maloko sila. Yung iba baka malulong sa gambling. Kumbaga, ganon din kasi yung scenario sa gambling. Sa una, nananalo ka. Hindi mo alam kung ano yung mga susunod na scenario. Tapos, ang ending, yung ang laki nung napanalo mo o ng someone dito. Tapos nga, ang ending, bigla rin nawala. Kasi nga, hindi natin masabi ang takbo ng kapalaran. Minsan sinaswerte, minsan minamalas. Hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. So, more like, talo. Okay? Hindi na mababawi na talo. Ang ganda ng simula, ang pangit ng ending, ganun. Ano pa? Bukod doon sa sinabi ko. Ayun na lang. Dito na tayo sa positive. Ano mapopositivein to? Blessing in disguise. Sabihin natin minalas ang iba sa inyo. For some reason. Nawalan sila ng pera. Whether nanakaw or nagastos nila yung pera nila. For some reason or emergency situations. Doon siya magiging positive in a way na mababalik yung mga nawalang pera, gano'n. So, in short, magkakapera sila. Okay? Ito kasi magiging positive na rin in a way na sa pamamagitan ng kanilang intellect, kasi rin to intelligence. Sa pamamagitan ng kanilang pagiging madiskarte, dun sila magkakapera. Okay? Yun yung positive meaning nitong the snake. Pwede rin naman na babae lang yung tatamaan ng reading natin. Kasi babae to Queen of clubs. So, more like babae. Pwede rin ganon. Babaeng Leo. Yung lahat ng sinabi ko kanina, babaeng Leo lang yung tatamaan. Or kakilala yung Leo. Regardless kung anong hindi. Oo nga. Leo, na regardless kung anong gender niya. Or literal na babaeng tao. Whether Leo yun or hindi. So, yun. Mukhang dun sa kanila tatama to. Basta babae. Babaeng Leo or kakilala niyang babaeng Leo or babae. Kakilala niyong babae regardless kung anong zodiac sign niya. Kasi nga babae to. Pwede rin ganon. Or sa pamamagitan ng intelligence, di ba? Pagiging persuasive. Lalo na kung sales agent. Or nasa sales siya. Marami siyang mabibentang tao. Ng product. Product na binibenta niya. Ayan. Ganun dating dito.
Or dahil sa ganda ng iba sa inyo, or charm. Kaya sila makakabenta ng marami. So, in short, kung nasa sales sila na department, bebenta sila naman kung ano-ano. Mag-makeup yung babae. Yung lalaki syempre, mag-ayos. Parang swertein siya dito. Marami siyang benta. May iba kasi na may kota-kota eh. Diba? Ilang minuto na to? 25 minutes na pala. Dahil 25 minutes, dito na tayo sa collective reading. Kaya lang, saglit na lang tong collective reading at naubos ang oras natin sa general reading. Natin kung anong iba pang senaryo dito sa collective reading. Kaya lang dito sa part na to, hindi lahat ay mag-resonate unlike dun sa general reading natin. So, tingnan nyo kung mag-resonate ba sa inyo to base sa mga lalabas na clue. Nalagay naman ako ng clue para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi, or para sa kakilala nyo na tingin nyo ay tinatamaan ng clue na lalabas mamaya. Teka, ayusin ko lang kasi minsan hindi ko napapansin yung cellphone ko. Wala na pala sa alignment yung mga cards at hindi nakita yung cards or nasobrahan sa space. Marami pa palang space, kumbaga na siksik ko na sa ganitong side. So ngayon tinitignan ko na dun sa Cancer, yung masyadong na ayos yung mga cards. Pero ngayon sa Leo, eto, naayos ko na. Sight letter, Tower. Kaya anong topic dito? Walang work yung bida natin So sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ay tatamaan ng reading natin. Walang work ngayon. Yung bida whether nag-resign siya or na-terminate or wala lang, tinamad lang siya maghanap. Ngayon pala maghanap. Basta ang point wala siyang work dito. So yung bida natin. So kung di man kayo yung tinatamaan ng clue, edi baka someone na malapit sa inyo, kakilala nyo na yun nga, walang work sa ngayon. Ayan ang meron. Site 27, teka, letter. Ayan, teka, nasira na tong ilaw ko. Teka lang. Ang dating kasi may mga sinendan naman siyang resume. Pero walang nagre-respond or respond sa mga in-applyan niya. Anong meron? Well, ang dating sa akin, hindi siya mawawalan ng pag-asa na sumubok ulit na yun nga, mag-apply, mag-send ulit ng mga resume sa mga company. Darating din yung point na hanapin niya kung ano ba talagang gusto niyang work.
Hindi lang dahil malaki salary, pero may iba sa inyo na hanapin niya kung ano bang work talaga yung gusto niya. Kasi may iba na napilitan lang mag-work sa company na ganito kasi malaki sahod, kaya lang di niya type. Pero this time, ang dating ipaperson na niya yung natapos niya or yung gusto niya talagang work regardless kung malaki or hindi yung salary. Parang ang dating hanapin niya yung passion niya. Unasan ng kanyang puso, kumbaga ipa-follow niya. Ayun yung dating. Ma-manifest niya yung work na gusto niya talaga, na alam niya sa sarili niya mag-enjoy siya. So again, dito yung period na hanapin niya kung anong gusto niya talaga na career. At yun ang ipapursue niya. Ilang minuto na ba to? 31. Diyos ko po, dito ba lang tayo? Tingnan ko kung mag-end na ba tayo dito? May susunod pang spread. Let's see. 10 of Wands, the Fool, at 4 of Wands. Oh well, dito sa senaryong to, at first, di ba ang hirap maghanap. Na-stress siya, nape-pressure at the same time kasi wala kang work, edi wala ring money. So, ang dating sa akin, at first, mahirap makahanap ng work. Okay. Pero good news, may new beginning dito. So, may tendency na kung hindi siya susuko basta-basta, kasi malaking pagsubok, 10 of Wands to. Hindi agad-agad ang dating. Hindi agad-agad matatanggap. Makakailang try hanggang sa parang ang dating parang gusto niya ng sukuan. Yung dream niya. Pero ang maganda nga, the Fool to, di may new beginning na maaring mangyari. Baka this time may door na bubukas finally. Pero malaki ang chance na meron talaga, the Fool to. Ito yung new beginning nga, or chance na yun nga, chance for celebration. 4 of Wands na to. So ang dating sa akin, kung di niya nga susukuan, kasi darating talaga yung panahon na parang madedrain na siya or parang gusto niya na sumuko kasi nakailang try na siya or nakailang reject na sa kanya. Wala siya mahanap na company na gustong tumanggap sa kanya. Siyempre nakapagod din yun kasi mag-e-exam ka pa, tapos maghihintay ka pa, tapos siyempre mga pamasahe mo, pangkain, kumakain din ng ng pera, di ba? Tapos wala ka pang trabaho. So naubos yung savings. So ganun yung dating dito So kung di nga susuko sa problema dito sa paghahanap ng work, darating ang panahon na may magbubukas din. Or ito na yon, yung period din na to, kung nangyayari na to para sa iba sa inyo, na hirap silang makahanap ng work. May chance for celebration. Okay? Pero again, hindi siya agad-agad. Yun the thing. Pero kung ngayon pa lang mag-a-apply, hindi pa nila nararanasan yung sinasabi ko na parang gusto na nilang sumuko. Kasi nga first time pa lang nila maghahanap ng work.
So, kung ganun, hindi pa nila nararanasan yung pain ng rejection. Kasi kung ganun na, sa katerbang company yung pinunta mo, puro reject, di ba? Doon papasok yung pain. Pero kung first, second, third pa lang na nare-reject. Kung baga, ang dating sa akin, hindi siya agad-agad makakahanap ng work Makakahanap siya ng work, pero hindi sa period na to. Okay? Dun sa sinabi ko, 1 to 3 times pa lang nare-reject. Kumbaga, may chance siyang makahanap ng work, pero hindi ngayong period, kundi sa ibang panahon. Pero kung yung sinasabi ko nga na nakailang apply na siya, lampas 3 times na lagi siya nare-reject. Edi dun to possible sa 4 times and above na yun nga, matanggap na siya finally. Sa work, dahil na kung dream job niya yung hinahanap niya dito, hindi lang basta big salary. Mas particular kasi ito sa hinahanap niya yung passion niya. May iba kasi na naghahanap ng work, ang main focus niya ay big salary. May iba naman na gusto lang niya i-pursue yung natapos niya or yung dream job niya. Anong gusto niya talaga. Doon yung papasok yung sinasabi ko sa pangalawang senaryo na may iba sa inyo na gusto niya i-pursue yung dream job niya, hindi yung dream salary kundi dream job. Siguro isa na rin yun kahit sino naman, di ba? Gusto malaki salary, pero mas particular kasi ito sa gusto niyang i-pursue yung talent niya or tinapos niya or kung saan siya interesado. Yun yung minamanifest niya sa magician kung nasan yung puso niya. Depende nga sa iba sa inyo. Pero kasi may Ace of ba yun? Cups kasi tayo parang dating kasi sa akin wala siya paki. Saka dito sa parang purpose at heart. Ang dating sa akin wala siya paki talaga dun sa sa salary. Mas particular siya sa sa tawag dito, work na nandun yung puso niya. Yan the thing. Regardless kung malaki sahod o hindi, basta ang gusto niyang work ay yung talent niya or saan siya magaling or again, dream job niya talaga. Okay? Doon to mas applicable kaysa yung aplikante na naghahanap lang ng trabaho pero wala doon yung puso niya, basta gusto lang niya malaki salary. Hindi to applicable sa kanya. Okay? Yan sabi ko na. Doon lang to applicable sa gusto niya i-pursue yung gusto niya talagang work. Ilang minuto na to? 38 na 39 na. Kaya mag-end na ako. Okay? So, career reading tayo. Wala tayong clue. Ay, sabagay, pwede rin naman. Pero, wala yung other person kasi So, usually, naglalagay ako ng zodiac sign ng other person. Kaya lang, di naman to love reading. Kaya ito na lang. Magamit-gamit naman to. Dahil, di ko nga nagagamit. So, ito yung possible clue ng bida natin sa reading. So, tingnan nyo kung kayo ba to or kakilala nyo. Yung nasa reading. So, may someone na mahilig sa red lipstick. Kung babae,
mahilig siya sa red lipstick. Kasi ako, hindi ako mahilig sa red lipstick. Gusto ko yung nude na kulay. Ito. Kung babae, di gusto niya red lipstick. Kung lalaki, di may balbas siya or bigote or both. Pang ganyan. So, kulot ang buhok. Mahilig sa makeup. Tabagay, red lipstick to. Di makeup nga, no? So, yung babae dito ay mahilig sa makeup. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.